Hindi ko alam kung nag-iinggitan ba ang dalawa. Galing sa kusina, si Karina ay tumungo na rin sa amin at nag-umpisa na naman kaming tatlo ng isang mainit na sandali. Natapos ang aming first round bago sumapit ang gabi. Wala pa ring kaming saplot na tatlo. Parang nasa paraiso ako that time, pero yun nga lang ay dalawa ang aking eba. Kinagabihan ay parehas ang nangyari. Parehas na masaya ang dalawa. Nakadalawang ulit kami noon, gabing yun. At feeling ko, tuyot na ang aking katawan. Natulog kaming wala pa ring suot na kahit na ano. Magkakayakap kami sa aming kama at ang init lang ng aming katawan, ang aming kumot sa lamig ng aircon. Kinabukasan ay araw ng pagdating ni Mrs. Napagkasunduan namin ni Hipag at Karina na isikreto lang namin ang naganap nitong nakaraan na araw. Hapon na daw, makakarating si Mrs. mula Tagaytay. Kumakain kami ng agahan nang tumunog ang aking CP. Si Miss Jean ito. "Sir, nakalip pa rin po ba kayo?" Text ni Jean. Nagpaalam si Karina na uuwi na upang magpahinga na at para na rin hindi maabutan ni Mrs. at baka mabuking pa kami. Hindi naman nagpatid si Karina at ikinalungkot ko yon. Siya na din ang nag-decide upang hindi magduda si Hipag na nagniniig kami. Dati pa man. Nagpahinga ako at naalala ko ang text sa akin ni Miss Jean. Na-approve na daw kasi yung order na materials sa kanya at tiyak na malaki ang komisyon niya dito. Naipangako niya na ililibre niya ako dahil naging daan ako upang ma-approve ito ng aming kliyente. Nire-applyan ko siya upang kumpirmahin na available ako ngayon. Kusa ko nagawa yon, siguro ay may pagnanasa ako sa ahente. Nagpaalam ako kay Hipag na nakahiga pa sa kama at puyat din. "Kuya, are you sure sa office ka?" Duda sa akin ni Hipag. Medyo nainis pa ako dahil nagdududa na ang aking magandang Hipag. Tinawagan niya si Karina. Sinabi niyang sa bahay na lang siya tatambay dahil aalis ako. Hindi naman ako tanga upang hindi ma-analyze na sinisigurado lang ni Kat na hindi kami magkikita ni Karina. Mukhang masama pa pala ang naging tirisam namin dahil sa selos ni Hipag sa kaibigan ay bantay sarado kami ngayon at maaaring hindi na kami makapagniig ng solo. Pero ganun pa man, alam kong gagawa at gagawa ng paraan si Karina upang mapabigyan ng init ng kanyang katawan. "Hello, Miss Jean?" Tinawagan ko si Jean habang palabas ako ng parking ng building. "Hi, sir. Na-cancel kasi yung isang product. Presentation ko sana ngayong umaga. Naalala kita. May utang pa nga pala ako sa yung lunch. Okay lang ba, sir?" Wika niya. "O sige ba? Daanan lang ako sa site. Then, kita tayo. Saan ka ba manlilibre?" Sagot ko naman. Napagkasunduan namin na sa Robinson Galleria magkita at doon na rin mananghalian. Pumayag din ako upang maiba at kung sakali mang mag-mall ang dalawa, si Kat at si Karina, ay tiyak na sa Mega Mall sila at iwas intriga. Pag-aalas 10 na ng umaga ay natapos ang meeting namin sa site. Dumiretso na ako sa Robinson upang hintayin si Miss Jean. Sakto namang nag-text siya at sinabing mauna na pala siya doon dahil nainip na siya sa opisina na pinuntahan niya. Nagkita kami sa isang restaurant at kakaibang Jean ang nakita ko. Conservative ang suot niya, unlike sa naunang suot niya kapag may demo sa opisina. Kung dati ay malalim ang neckline at halos kalahati ng kanyang katawan ay kita. Ngayon, isang simpleng body fit lang. Kapareha nito ng skinny jean na uso sa mga kababaihan. Ganun pa man, ay hubog pa rin ang kanyang magandang katawan. Parang free day ko that time dahil si Mrs. ay hapon pa ang uwi at ang dalawang babaeng kanaig ko kagabi ay iba ang pinagkakaabalahan. Kahit na lagi akong
tinatawag na Sir ni Jean ay naging panatag ang loob ko at sa aming kwentuhan habang kumakain. Nakakapangbiro na din siya at galak na galak sa mga biruan namin. Sir, hindi ko talaga alam na may asawa at anak na kayo. Dati, akala ko, pinata talaga kayo. Natatawa ang biro pa nito. Ikaw talaga, na-close mo na nga yung deal at kumita ka na. Nambobola ka pa rin. Wika ko naman. Siguro, magandang asawa mo sir ano? Tanong pa nito. Siyempre naman, hindi naman ako pipili ng hindi maganda. And of course, magaling. Namula si Jean sa aking sinabi. Magaling mag-alaga. Dugtong ko. Natawa naman siya. Kaya siguro, iniwan ako ng ex ko. Hindi ako magaling, sabi naman niya. At medyo sumimangot pa. Noon ko lang nakasama at nakaharap ng matagalan at malapitan itong si Miss Jean. Magaling ang marketing director ng company nila. Dahil talaga namang mapapa-oo ka kahit anong ialok nilang produkto. Simple lang siya pero sa isang anggulo ay may kahawig ito kay Ann Curtis dahil sa labi niyang pauti ika nga. Kulang man siya sa height, siguro ay nasa 5 feet lang siya. Ay bawi naman siya sa kanyang katawan. Naitanong ko muli sa aking isip kung bakit may lalaking umiiwan sa mga ganitong babae. Siguro ay sa ibang aspekto sila nagkukulang. Hindi ka ba magaling? Tanong ko sa kanya. Wala akong intensyon o mali siya sa aking tanong. Ngunit siya na mismo ang nag-open. Saan ba sir? Sa ganon? Nahiya niya pang tanong at halatang namumula ang mga pisngi niya. Kahit saan mo gustong sagutin, basta saan magaling. Biro ko. Hindi naman daw siya nagkulang sa pag-aalaga sa kanyang ex-boyfriend. Lagi niya daw itong inaasikaso. Bigla na lang daw nanlamig sa kanilang relasyon. Nag-live-in na nga daw sila upang maibigay na niya ang lahat. Ngunit napasama pa ito dahil parang nasakal daw ang dating nobyo niya. Kahit nga anong gawin niya ay okay lang. Malakas na tawa nito at nakuha pa magbiro ng green. Wala naman sa gustong gawin niya eh. Nasa performance sabi nga. Hindi man diretsahan ang aming mga biruan ay alam namin na isang bagay lang ang aming pinag-uusapan. Sinakyan ko lang ang trip niya at naghintay kung anong balak. Makakakita ka rin ng magaling din. Natatawa kong biro. Naisip ko nga sir minsan, talaga kung ako ba ang may problema? Wika naman niya. Matapos ang aming lunch ay nagyaya na siyang magkaping muli. Pambababa daw ng kinain. Hindi naman ako tumanggi dahil wala naman akong hinahabol na oras. Pero sumagi pa rin sa isip ko ang aking hipag at kaibigang si Karina. Ano kayang ginagawa nila ngayon? Napangiti nilang ako at napansin ito ni Jean habang inaantay ang order na kape. O bakit napapangiti ka dyan sir? Tanong nito. Wala. Naalala ko lang yung hipag ko. Wala pa rin kasi siyang boyfriend. Sagot ko naman. Bakit nga pala ang simple ng suot mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Ha? Alam mo naman, sa office niyo lang ako nagsusuot ng sexy. Kaso, taken ka na pala. Natatawang biro nito sa akin. Tumating ang order naming kape. Nagkwentuhan kami kung ano-anong topic. Pero napansin kong hindi maiwan ang topic sa ex-boyfriend niya. O tungkol sa pag-handle ng relasyon. Sir, pag may project ulit, tawagan niyo ako ha. Hiling ni Jean. Walang problema basta lagi kang magde-demo sa office. Natatawang biro ko naman. Hindi naman na-offend si Jean sa mga pahaging ko. Tinetesting ko din hanggang saan ang tolerance niya. Sa kamunduhan, ako na nagsimula. Total, open naman siya. Sorry kahapon nga pala. Hindi ko maiwasang mapatingin dyan sa ano mo. Wika ko. Namula muli si Jean. Oo nga sir. Napansin ko nga Sagot naman niya.
Kaya ba conservative ang suot mo ngayon? Tanong ko ulit. Hindi naman sa ganon. Kung na-offend ba ako, aayain ba kita dito? Or makikipagkita ba ako sa'yo? Sa tingin mo? Natatawang sagot naman niya sa akin. Saka okay lang yon. Tinulungan mo naman ako na i-deal sa client mo, sir. Saka hindi mo naman nahawakan. Natatawang biro ni Jean. Nag-igtingan ang aking ugat sa aking katawan. Sa salita niyang yun, medyo may pagkanote rin pala ito. Pero hindi ko alam kung marketing strategy niya lamang niya ito or sadyang mahilig din si Miss Jean. Sabi nga ng iba, kung open sa ganitong mga topic ang isang babae, ay hindi sila ganon sa totoong pagniniig. Ganon din ang tahimik lang, pero pagdating sa kama, ay parang walang bukas kung makipagniig. Mukha ba akong mahilig? Natatawang biro ko sa kanya. Hindi naman gaano. Ano ba ito? Nakakahiya na yata, sir. Sagot niya. Pero seriously, sir, being a married man, essential ba ang pakikipagniig? Lalo na kahit busy kayo? Nabigla ko sa tanong niya. First time kong marinig sa kanya ang salitang pakikipagniig. Ha? Oo naman. Kung gaano kayo ka-active nung girlfriend and boyfriend pa lang kayo, dapat ganun din. Kahit na 30 pa ang anak nyo. Sagot ko naman, do it every time. Kung saan may pagkakataon. Sa kusina, sa sala, even sa kotse. Natatawang biro ko muli. Napangiti na lang si Jean sa mga biro ko. Inisip kong baka sobra na ito at bulgar para sa kanya. Kaya't nagyaya na ako maghiwalay na kami. Baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya at hindi niya magustuhan. No, it's okay, sir. No offense taken. Actually, enjoy nga akong kausap ka kasi nakakapulot ako ng advice. Wika niya. Umorder pa siya ng isang kape at tila ginanahan sa aming topic. Tumingin ako sa oras upang hindi ako mabitin sa pag-uwi. Alam kasi ni Mrs. I live talaga ako. Talaga, sir? Palagi niyong ginagawa yon? Kahit saan? Sorry, sir ha, personal na. Tanong niya na parang batang naghihintay ng sagot. Oo naman, ganon kami ka-active. Uy, huwag mo ikakalat ha. Hindi na kita bibigyan ng deal. Natatawang biro ko naman sa kanya. Sir naman, kahit ano, gagawin ko basta madami tayong project. Masayang sagot nito. Sa isip ko'y muling umatake ang init. Kahit ano, ay gagawin daw niya. Pero mas lamang ang iniisip ko bilang isang profesional, kaharap ang isang ahente. Sir, tara na. Wika niya. Saan? Tanong ko naman. Di ba sa Ortigas ang way mo, sir? Taga Santa Mesa ako. Baka pwedeng makisabay. Hiling nito sa akin. Hindi naman ako tumanggi at sinabay ko si Jean. Nagtungo kami sa parking area. As usual, ako ang nagbukas ng pintuan ng kotse para sa isang babaeng pasahero. This is my second time on this car, sir. Wika niya pag-upo at nagsuot ng seatbelt. Ha? Tanong ko naman. So, dito pala naganap ang isang fight nyo? Natatawang bulalas ni Jean. Medyo nabigla ako sa biro ni Jean. Mukhang tinablan na siya ng init ng katawan. Ang mga tanong niya ay hindi ko agad nasagot ng deratsahan. Nagdadalawang isip ako at nag-aalinlangan sa babaeng kasama ko ngayon. Di kasi ito kagaya ni Hipag na si Mrs. mismo ang nagpresenta upang aking makasiping. Hindi rin siya kagaya ni Karina na best friend ni Catherine na matagal nang kakilala. Si Miss Jean ay isang estranghero pa rin sa akin. Isa lamang siyang tipikal na marketing agent ng isang produkto na ginagamit namin sa mga projects. Noon pa man na ako'y binata pa lamang ay nakakatikim na rin ako ng kagaya ni Jean. Ginagamit ang katawan upang maging suki sa industriya. Pero noon yon,
Binata pa ako. Hindi ko noon maikala ngayon na nagiinitin ako sa katabi ko sa kotse. Kahit na hindi revealing ang suot niya, ay hubog pa rin at kita ang magandang katawan ni Jean. Sorry sir. I got too personal. Wika ni Jean nang hindi ako makasagot sa tanong niya kanina lamang. Tila nahiya siya sa mga binitiwang salita. It's okay Miss Jean, sagot ko at ngumiti lang. Naisip ko na, total, nagtanong na siya ng personal sa akin at tungkol ito sa kamunduhan, ay sasamantalahin ko na rin ang sitwasyon. So, pwede pala ganon? Mga tanong? Biro ko sa kanya. Napangiti lang siya sa sinabi ko. Kailan kayo naghiwalay ng ex mo? Casual kong tanong sa kanya. Why sir? Mga 8 months na yata. Sagot naman niya. So, matagal nang walang relasyon yan. Biro kong muli. Ha? Nagtataka siya sa aking tanong. Ikaw sir ha? I get it. Tugtong niya nang malaman ang aking tinutukoy. Napatapik pa siya sa kanyang hita nang sabihin niya ito. Do I need to answer that sir? Tanong ni Jean. It's up to you. Wika ko naman. Well, alam mo sir, hindi naman kailangan may boyfriend ka to have it. Matapang na sagot ni Jean. Tama ang hinala ko. Nagbibiro man o hindi si Jean, ay tiyak na hilig ito dati sa kamunduhan. Di ba kami umalis ng parking area pero nakabukas na ang makina at nasa loob kami nagkukwentuhan. Diniretsa ko na siya ng sumunod na tanong ko. You mean? Regular ang rasyon mo? Tanong ko sa kanya. Not that regular, as in every other day, every week, or so. Sir, teka, bakit napunta sa akin ang topic? Natatawang sagot niya. Naku-curious lang ako. Kasi sa ganda mo, wala ka pang boyfriend ulit. Sagot ko naman. Mas maganda daw ang single. Siguro, ay nadala na siya ng past boyfriend niya. Sinabi din niya na ngayong single siya, ay walang nagbabawal na kung ano-ano na gusto niyang gawin sa anumang lugar at oras. Ikaw sir, nakailang girlfriend ka naman before ka nag-asawa? Tanong niyang muli. Ilan? Alin ba? Yung seryoso? Biro ko naman. Sabi ko na nga ba playboy ka sir? Wika naman ni Jean. Alam mo sir, nung una kong punta sa office nyo, crush na kita Gosh, nakakahiya. Pero yung pala, may asawa ka na. Prangkang wika ni Jean. Nahiya naman ako sa mga sinabi ni Jean. Napangiti lang ako at tumingin sa kanya. Namumulang muli ang mga pisngi ni Jean. Marahil, dahil sa inamin. Ayos lang yan Jean. Crush lang naman Flattered naman ako. Kaya ba, sexy ang suot mo palagi? At ngayon, alam mo na may asawa ako Nagbalot ka naman ng husto? Sagot ko naman. Hindi naman no. May demo sana ako kanina di ba? Di ko kasi feel yung isang engineer sa isang kumpanya. Buti nga na-cancel Sagot niya. Bakit ako? Hindi ba ako mukhang mahilig? Biro kong muli. Nako, hindi gaano. Kahit na panayang silip mo dito. Sabay nguso sa kanyang dibdib. Sige, next meeting natin. Sexy ulit ang suot ko. Natatawang dugtong niya. No, it's okay. Mas maganda nga yung tago para may pagkain naman ang imagination na makakakita. Wika ako naman. Imagination ka dyan? Pag nanasa ka mo sir. Natatawang sagot niyang muli. Sir, pag may project ulit ha, sana yung mas malaki para makapag-down na ako sa lilipatan kong kondo. Biglang iba ng topic ni Jean. Sabi ko, ay pag-iisipan ko. Pero nasimangot naman siya sa sinabi ko. Dalawa kasi ang hawak kong project. Yung isa, malapit na rin sa stage kung saan
Kakailangin ng produkto nila Jean. Siyempre, bibigyan ko din naman ng chance yung ibang supplier. Biro ko pa. Ay, ganon? Sad naman ako. Akala ko sa akin ka na kukuha ulit. Malungkot na tinig ni Jean. Hindi porket maganda at crush mo ko sa'yo na ang lahat. Natatawang biro kong muli. Nagpapataas ka lang yata ng suhol sir Wika naman ito, si Mr. Jan. Yung kukuhanan mo ng isang project mo pahabol niya. Yung Jan ay dati niyang kasamahan at ngayon ay nasa isang kakompetensyang kumpanya nila. Sir naman sa akin ka nalang kumuha please. Hiling pa ni Jean. Wala ka namang mapapala dun sa lalaking yon. Biro pa niya. Inisip ko tuloy kung ano bang mapapala ko kay Jean. Medyo nag-init ako sa aking naisip. Napansin kong napatingin sa akin si Jean. Sige na sir, kompetensya pala Gagawa ko ng paraan. Napakagat pa ng labi si Jean sa sinabi niya at muling napasulyap sa akin. Tara na? Yaya ko at inatras ko na ang kotse upang umuwi na. Habang daan, pauwi, ay paulit-ulit pa rin si Jean sa pagkukumbinsi sa akin upang ibigay muli sa kanyang isang project. Ako naman ay napapangiti lamang at laging sinasabing pag-iisipan ko. Napapakurot naman siya sa akin tuwing magbibiruan kami. Sabi ko na, hinay lang sa pagkurot at baka magpasa makita pa ni Mrs. Araw-araw ka akong nag-uusisa ng katawan ko yon. Napakagat labi si Jean tuwing magbibiro ako tungkol sa kamunduhan. Huminto ko sa tapat ng apartment ni Miss Jean. Pagbaba niya ay sumilip muli sa bintana ng kotse upang magpaalam. Napatingin muna siya sa kanyang dibdib pero this time walang kitang cleavage dahil konserbatibo ang suot niya. Ay, wala pala. So paano sir? Thanks sa paghatid Sana sa akin mo nalang ibigay yon. Please? Hiling muli ni Jean. Pag-iisipan ko nga, hindi ba? Sagot ko naman. Just wait and see, sir. Tila nangaakit na sagot niya. Tumalikod na si Jean patungo sa apartment nila at hindi ko naman maiwasang sipatin ng kanyang likuran. Pag-uwi ko ng kondo namin, ay naabutan ko na si Kat sa sala. Nanonood ng TV. Hi Kat! O bakit kala ko ba? Lalabas kay ni Karina? Tanong ko kay Hipag na naka-short at maluwang na t-shirt ang suot. Hi Kuya Bogs! Kauwi lang namin. Darating daw yung pinsan niya galing province, sagot ni Hipag. Si ate, what time ang dating niya? Tanong nitong muli. Sinabi ko na baka 6 PM pa, alas 4 na nung time na yon. Tinabayan ko siya sa sofa. How's my beautiful sister-in-law? Paglalambing ko sa kanya. Okay lang kuya, still pretty. Natatawang dagdag nito. Kuya, we still have 2 hours before dumating si Ate Angel. Wika ni Kat. Alam ko nang iniisip gustong mangyari ni Catherine. Hindi ko naman binigo si Hipag. Kaagad na akong umaksyon at hinaplos ang kanyang katawan. Muli kaming nagniig nung habang iyon at minsan sumasaki sa aking isipan ang ahenteng si Jean. Halos tumagal ng 40 minutes ang aming pagniniig ni Hipag. Napakasaya talaga ng aking magandang Hipag. Ang maputi at makinis niyang kutis mula ulo hanggang paa ay hindi nakakasawang halikan. Ang aming pagniniig nung hapong iyon ay hindi gaanon ka-intense. Nandun ang kwentuhan habang ako'y nakaupo sa sopa at si Hipag naman ay sa aking kandungan. Parang regular lang na kwentuhan pero kasalukuyan kaming nasa mainit na sandaling iyon. Masaya din pala ang ganon, hindi nakakapagod. Akala ko ba kuya nakalib ka? Saan ka naman galing kanina? Tanong sa akin ni Kat habang kasalukuyan kaming nagdiniig. Kailangan daw talaga sa site naman, hindi sa office, sagot ko naman. Sigurista talaga itong si Hipag.
Ayaw niya makaisa si Karina nang hindi niya alam at hindi siya kasama. Yumakap pa sa akin sipag habang nagpapahinga kami. Muli kong nadama ang malambot at makinis na katawan ng aking magandang hipag. Kuya, may plano ka bang makipagniig kay Karina? Nang kayong dalawa lang? Tanong na seryoso ni Kat. Ha? Ang alam ko kaya lang tayo nag-threesome ay dahil may permiso mo as a friend. And most of all, dapat, hindi dahil alam nating magagalit ang ate mo. Palusot ko kay hipag. Tumango naman si Kat at muling humalik sa aking pisngi at tumidlip sa aking kandungan. Halos hapunan na nang tumating si Mrs. galing Tagaytay. May dala siyang pagkain at kaagad kaming kumain. Nasabay-sabay ni hipag at Mrs. Ang aming anak naman ay nasabinan ko dahil school break. Lagi naman namin itong dinadalaw tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. Sis, puntahan mo naman yung pamangkin mo kila nanay. Sabihin mo, nandito na ako at dito muna matulog. Utos ni Angel sa kapatid. Medyo napasimangot naman si Kat sa utos ng aking asawa. Parang selos ito at alam niya ang balak ni Mrs. na masolo namin ang unit. Pahatid naman kay kuya. Hiling pa nito, mag-tricycle ka na lang. Tapos, pahatid kay tatay pabalik dito. Sige na sis, you had your kuya for 3 days naman It's my turn. Paliwanag naman ni Mrs. Tumungo si Kat sa bahay ng mga magulang niya upang sunduin ang pamangkin. Kahit pagod si Mrs. ay siya mismo ang humatak sa akin. Matapos may isara ang main door ng kondo. Nakaisa lang kami dahil pagod daw siya. Ganon din naman ako dahil sinabi ko rin sa kanya na nagniig kami ng kapatid niya kanina lamang. Naintindihan naman ito ng aking mahal na asawa. Habang inihintay namin si Kat at ang aming anak ay nag-text sa akin si Jean pero ang nakasave na phone entry niya ay Flyer Brand X. Upang mabasa man ni Mrs. ay hindi magduda. Alam din kasi niya na para mga model ang mga babaeng marketing agent. Sir, pwede bukas ko i-demo yung para sa isang project mo? Text ni Jean. Kinabukasan ay pumasok na ako sa opisina. Si Kat ay inatid ko rin. Si Mrs. naman ay mamayang gabi pa at naiwan siya kasama ang aming anak. Isang regular na working days para sa amin. Naalala ko ang text kagabi ni Jean. Nagkasundo kami na mga 10 a.m. siya mag-demo. Wala naman akong ganong workload this week. Puro site supervision ang nasa aking task. Nagkakapi ako nang pumasok ang aking sekretary at sinabing nandun daw sa lobby si Miss Jean. Sinabi kong papasukin na sa conference room at doon na lang kami. Good morning, sir. Nakangiting bati ni Miss Jean. Simple lang ang ganda nitong Jean. Nung araw na yon, muli, ay hindi siya nakasuot ng sexy nung araw na yon. Bagaman simpleng white na blouse at maong na pants na skinny. Pero halata mo naman ang itim na panloob niya. Start na at pupunta na ako ng site. Seryoso kong sagot sa dalaga. Wow! Ang serious naman ni Sir Boggs. Malambing na sagot naman niya. Pwede ba sir, sumama para makita na rin kaagad ng client mo yung product? Tanong na naman niya. Hindi pwede Sa akin muna din, pag-iisipan ko kung pwedeng ipakita sa owner. Paliwanag ko. Tila napasimangot ang dalaga sa seryosong sinabi ko. Ako naman ay tinetesting ko ang dalaga kung hanggang saan ang kaya nitong pangaasar ko. Halos tumagal ng 30 minutes siya nagdemo at naupo muna siya sa isang upuan sa conference room. Ako naman ay kinukumpirma ko sa text kung nasa site na ang owner upang i-meet ko. So, wait mo na lang kung ma-approve ito ng owner. Text na lang kita ha. Seryoso kong muling sagot sa kanya. Pero sa aking loob ay gusto ko siya talagang magtagal. Titignan ko kung hanggang saan ang pamimilit niya. Ay, ganun sir.
Bakit dati ang dali? Natatawa niyang wika. Alam ko na sir. Baka pwedeng daan muna tayo sa Green Hills. I'll treat you again for lunch. Yeah, advance suhol ko na sir. Pranggang sabi ni Jean. Kahit anong pagsusungit ko sa ahente, hindi ko naman ito matiis. Kasi naman, may dating talaga ang babaeng ito. Nagpaalam ako sa mga naiwan sa opisina at nagtungo sa parking area. Kasabay ko si Miss Jean at napapayag din ako na sumama siyang muli sa site. Sir, nagdemo na ba si John? Tanong niya habang patungo kami sa site. Nag-text sa akin, baka mamayang gabi pag-meet kami dyan sa social na resto. Wika ko naman. Ay ganon, andaya naman. Bakit off hours kung mag-meet kayo? That's not fair. Saka, kaya ko naman tapatan ang expensive resto na yon. Masungit na sagot naman ni Miss Jean. Relax ka lang. Ikaw talaga, hindi ka na mabiro. Siyempre, bibigyan ko pa rin siya ng chance. Baka sabihin niya, may binibigay ka sa akin kaya ikaw agad ang nabili ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Paliwanag ko. Habang nasa traffic, ay hindi maputol ang pangungumbinsi sa akin ni Jean. Nandong humahaplo siya sa aking hita at kinukurot-kurot paminsan-minsan. Hindi ko namang maiwasang makaramdam ng init ng katawan sa mga ginagawa na to ni Jean. Please sir, please. Ay, nagulat pa siya nang may nasagi siyang hindi niya dapat masagi. Namula naman ang pisngi ng dalaga at ito'y natahimik.